Iyan ang ginawa ng lalaking pinangakuan ko ng buong buhay ko. Habang nakaluhod ako sa malamig na semento, nagmamakaawa para sa buhay ng aking ama. Nagpapakasarap si Carlos sa piling ng kanyang batang kabit. Walang silbi, baog. Ang kanyang malupit na sumbat bago ako itinaboy. Ngunit hindi nila alam, ang inilabas nilang basura ay ang reyna na nagtayo ng kanilang imperyo. Panahon na para bawiin ang koronang akin. Handa na ba silang masunog sa impyernong sila mismo ang gumawa? Wala siyang silbi, Carlos. Isang dekorasyon na lang siya sa bahay na ito na unti-unti nang inaamag. Masyado ka nang matagal na nagtiis sa isang babaeng hindi man lang kayang bigyan ng tagapagmana ang ating pamilya. Mamadam mamambandan ba ni Migkut? Ang boses na yon ni Doña Carmen ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa loob ng silid-tulugan, napatigil ang mga kamay ni Amelia. Hawak niya ang paboritong puting polo ni Carlos, ang polo na maingat niyang pinaplan sa gabi-gabi upang matiyak na walang kahit isang lukot kapag isinuot ito ng kanyang asawa sa mga mahahalagang board meeting. Amoy na amoy pa ang bango ng fabric softener na pinili niya dahil alam niyang iyon ang paborito ni Carlos. Ang init ng tela sa kanyang palad ay kabaligtaran ng biglang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ma'am, alam mo namang kailangan ko pa siya sa kumpanya. Si Amelia, ang humahawak ng mga kritikal na algorithm na kailangan natin para sa susunod na merger. Sagot ni Carlos, ngunit walang bahid ng pagtatanggol sa kanyang tono. Sa halip, may kasama itong tawa. Isang tawang puno ng pangungutya na tila ba ang asawa niya ay isa lamang kasangkapan na madaling palitan. Algorithm? Sus, Carlos! Marami ng computer experts sa labas. Pero ang isang anak, isang tunay na pamilya, hindi mo makukuha yan sa algorithm ng baog mong asawa. Look at Luciana. She's young, she's vibrant at higit sa lahat, dinadala na niya ang apo ko. Ang polo na hawak ni Amelia ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahang dinudurog ang kanyang puso hanggang sa maging abo. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang pilit niyang pinipigilan ang paghagulgol. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng puyat at pagod para itayo ang imperyo ni Carlos mula sa wala. Nauwi ba ang lahat sa pagiging dekorasyong inaamag? Ang pag-ibig ko ba ay isa lamang baitang para sa iyong rurok habang ako ay nananatili sa ilalim ng iyong mga talampakan? Bumukas ang pinto. Pumasok si Carlos. Hindi man lang nagulat na makita ang kanyang asawa na nakatayo doon, putla at nanginginig. Sa likuran niya ay si Doña Carmen, nakataas ang kilay, at isang babaeng mas bata, si Luciana, na may suot na mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Narinig mo naman siguro, Amelia. Hindi na tayo kailangang magbulahan pa. Bungad ni Carlos habang tinatanggal ang kanyang kurbata nang walang pakialam. It's time to end this. Luciana is pregnant. Kailangan ng anak ko ng legal na pangalan at isang pamilyang hindi puro numero at trabaho lang ang alam. Carlos, paano mo nagawa hindi sa sitwasyon mo? Halos pabulong na tanong ni Amelia, ang kanyang boses ay basag na tila tuyong dahon. I built that company for you. I stayed up nights for your success. Kahit ang kalusugan ko, isinakripisyo ko para sa pamilyang ito. You built it for me? Nagpapatawa ka ba? Singal ni Carlos. Ako ang CEO, Amelia. Ako ang mukha ng kumpanya. Ikaw? You were just a support. Isang encoder na pinalaki ko ang posisyon dahil asawa kita. Utang mo sa akin ang lahat ng luho mo ngayon. Lumapit si Doña Carmen at marahas na hinablot ang bag na hawak ni Amelia. Mula rito ay kinuha niya ang isang lumang passbook. At ito? Sa amin din ito. Ang perang ito ay galing sa kumpanya ni Carlos. Wala kang karapatang gastusin ito para sa tatay mong may sakit na wala namang pakinabang. Wag! Mom, please! Kailangan niya ng tatay ko para sa operasyon niya bukas.
Pagsusumamo ni Amelia, sinubukan niyang bawiin ang passbook ngunit itinulak siya ni Carlos ng malakas, kaya napaupo siya sa sahig. Get out, Amelia. Malamig na utos ni Carlos. I've already filed for annulment. Ang lahat ng ari-arian ko ay protektado ng prenuptial agreement na pinirmahan mo noon. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Luciana needs this room. Mag-empake ka na o ipapakaladkad kita sa mga guards. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa pighati ni Amelia. Ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Dahan-dahang dumidilig sa tuyong lupa. Walang nagawa si Amelia kundi ang tumayo ng may nanginginig na mga tuhod. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang lumang laptop at ilang mahahalagang dokumento na hindi nila napansin. Habang hinihila siya ng mga security guard palabas ng mansyon na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon, nakita niya si Carlos at Luciana sa balkonahe. Nakayakap ang braso ni Carlos sa baywang ng babae, habang humahalakhak sila sa gitna ng marangyang liwanag ng bahay. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng gate ay tila huling hatol sa kanyang pagiging asawa. Nakatayo si Amelia sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang bawat giit ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng dilim, biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Mula ito sa ospital. Sa pag-aakalang baka may himalang nangyari, mabilis niya itong sinagot. Hello? Si Mrs. Amelia Rivera po ba ito? Tanong ng isang boses na puno ng pag-aalala. Oo po, ako nga po. Ma'am, kailangan po nating ituloy ang operasyon ng tatay niyo ngayong gabi dahil lumalala ang kanyang kondisyon. Pero kailangan po muna nating bayaran ang initial deposit na 50,000 pesos para maipasok siya sa operating room. Kung hindi po, baka hindi na siya umabot sa umaga. Nabitawan ni Amelia ang kanyang cellphone sa basang semento. Ang liwanag ng screen nito ay unti-unting namamatay habang nababasa ng ulan. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. At ngayon, ang tanging taong nagmamahal sa kanya ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kanyang kawalan. Napasandal si Amelia sa isang puno. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga sa gitna ng matinding panik at sakit. Ang mundo niya ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat pangarap na itinayo niya ay naging tila mga bula na naglaho sa isang iglap. Sa kanyang paningin, ang lahat ay nagdidilim at ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na tila sumusuko na rin sa laban. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang mga ilaw nito ay tumama sa kanyang lupaypay na katawan. Ang unang naramdaman ni Amelia ay ang matapang na halimuyak ng disinfectant at ang tuyong lamig ng aircon na humahalik sa kanyang balat. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong nasinghalan ng nakasisilaw na puting liwanag mula sa kisame. Masakit ang kanyang ulo. Tila may mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido at ang kanyang lalamunan ay parang tuyong disyerto na naghahanap ng kahit isang patak ng tubig. Nasaan ako? Iyon ang unang tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang huling alaala niya ay ang malupit na hagupit ng ulan, ang malamig na semento, at ang pagkawala ng pag-asa habang ang kanyang cellphone ay namamatay sa gitna ng kalsada. Ngunit ngayon, nakahiga siya sa isang malambot na kama na babalot ng makapal at malinis na kumot. Gising na po pala kayo, Ma'am Amelia. Isang malambot na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Amelia at nakita ang isang nurse na nag-aayos ng IV drip sa kanyang gilid. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad siyang nakaramdam ng pagkahilo, kaya napakapit siya sa barandilya ng kama. Ang tatay ko? Ang tatay ko po? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang nangangatal na mga labi.
Ngumiti ang nurse, isang nangiting tila nagpapakalma sa bagyong kasalukuyang namumuo sa dibdib ni Amelia. Huwag po kayong mag-alala. Ang inyong ama ay kasalukuyang nagpapahinga sa kabilang kwarto. Tagumpay po ang kanyang operasyon kagabi. Maayos na po ang kanyang kondisyon. Para bang isang mabigat na paderang gumuho sa balikat ni Amelia. Napapikit siya ng mariin at ang mga luha ng pasasalamat ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Pero paano? Wala akong pambayad. Sino ang nagbayad ng operasyon? Isang Ginoo po ang nagdala sa inyo rito kagabi. Paliwanag ng nurse habang sinusuri ang kanyang vital signs. Siya na rin po ang nag-ayos ng lahat ng bayarin, pati na ang deposit para sa operasyon ng inyong ama. Ayaw niya pong ipasabi ang kanyang pangalan, pero iniwan niya po ang calling card na ito sa ibabaw ng inyong side table. Tumingin si Amelia sa maliit na mesa. Doon, nakapatong ang isang itim na card. Wala itong pangalan, wala ring logo ng kumpanya. Tanging isang gintong simbolo ng agila at isang numero ng telepono ang nakasulat sa gitna. Ang misteryong ito ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit isinantabi niya muna ito. Ang mahalaga, ligtas ang kanyang ama. Nang makaalis ang nurse, kinuha ni Amelia ang kanyang bag na nasa paanan ng kama. Agad niyang hinanap ang kanyang cellphone. Nang mabuksan ito, bumungad sa kanya ang sunod-sunod na mga notification. Hindi mula kay Carlos na humihingi ng tawad, kundi mga alerto mula sa kanyang bangko. Account balance, 0.00 piso. Your access to the joint account has been revoked by the primary owner. Nabitawan niya ang telepono. Alam niyang malupit si Carlos, ngunit hindi niya akalaing aabot ito sa punto na pati ang mga personal niyang naipon mula sa kanyang mga racket bilang freelance consultant ay kukunin nito. Wala siyang iniwan sa kanya. Tinanggalan siya ng dangal, ng bahay, at ngayon, pati ng kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ang sakit na nararamdaman niya kagabi ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Ibinigay ko ang lahat. Pinayaman ko siya. Pinrotektahan ko ang pangalan niya habang niloloko niya ako sa harap ng maraming tao. At ito ang kabayaran? Tumayo si Amelia. Kahit na nanginginig pa ang kanyang mga binti at dahan-dahang naglakad patungo sa kabilang kwarto kung nasaan ang kanyang ama. Nakita niya ang matanda na mahimbing na natutulog. Ang dibdib nito ay regular na tumataas at bumababa sa tulong ng mga makina. Lumapit siya at kinuha ang kulubot na kamay ng kanyang ama. Marahan niya itong hinagkan. Ang bawat gatla sa balat nito ay paalala ng lahat ng hirap na dinanas ng kanyang ama upang mapag-aral siya at mapalaki ng maayos. Tay, patawarin mo ako, bulong niya sa gitna ng kanyang paghikbi. Naging bulag ako sa pag-ibig. Hinayaan kong tapakan tayo ng mga taong walang puso. Pero sumusumpa ako. Ito na ang huling beses na iiyak tayo dahil sa kanila. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Higit pa roon. Bumalik si Amelia sa kanyang kwarto at mabilis na nilabas ang kanyang lumang laptop mula sa bag. Ang laptop na ito ay mukhang luma at gasgas. Isang bagay na madalas pagtawanan ni Carlos dahil hindi raw ito bagay sa antas ng kanilang pamumuhay. Ngunit hindi alam ni Carlos, ang makinang ito ay naglalaman ng mga code at algorithm na nagpapatakbo sa kalahati ng mga matatagumpay na kumpanya sa bansa. Kumpanyang hindi alam na ang kanilang secret component ay ang asawa lamang ng lalaking madalas nilang kamiting. Huminga ng malalim si Amelia. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumayaw sa keyboard. Ang tunog ng bawat pindot ay tila isang marcha ng digmaan. Pumasok siya sa isang encrypted na website na may madilim na interface. Enter security key. Nag-type si Amelia ng isang mahabang serye ng mga numero at letra na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa bawat segundo, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila ba ito ang kanyang huling pag-asa para makabangon?
Isang asul na liwanag ang tumama sa kanyang mukha nang mag-load ang screen. Isang mensahe ang lumabas sa gitna ng monitor. Welcome back, Mastermind. AR systems are online. All dormant accounts are now active. Awaiting your command. Tinitigan ni Amelia ang screen. Ang Amelia Rivera na martir at sunod-sunuran ay namatay na sa gitna ng ulan kagabi. Ang Amelia Rivera na nasa harap ng laptop ngayon ay ang babaeng wawasak sa imperyong binuo niya para sa isang taong hindi karapat-dapat. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Napalingon si Amelia at nakita ang isang lalaking matangkad. Suot ang isang mamahaling itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay seryoso, malamig, ngunit may bakas ng pamilyar na paggalang. Madam R, ang boses ng lalaki ay malalim at buo. Mabuti naman at nagising ka na. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ni Carlos Rivera. Nabitawan ni Amelia ang kanyang mouse. Ang lalaking nasa harap niya ay ang may-ari ng itim na card na may simbolo ng agila. Ang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa kanyang pinakamahinang sandali. Tingnan mo ito, ma'am. Ito ang susi sa ating unang bilyon. Ang plano na magpapatumba sa lahat ng mga kalaban natin sa merkado. Sa loob ng malawak at marangyang opisina ni Carlos, ang usok ng mamahaling sigarilyo ay humahalo sa amoy ng tagumpay at kataksilan. Iwinagayway ni Carlos ang isang makapal na folder sa harap ni Doña Carmen at Luciana. Ang kanyang mukha ay nagliliyab sa kayabangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman habang tinititigan ang mga estratehiyang nakasulat sa papel. Iyon ang master business plan na binuo ni Amelia sa loob ng maraming buwan. Ang plano na ninakaw niya mula sa mga gamit ng kanyang asawa bago niya ito itinaboy sa ulan. Sigurado ka bang gagana yan, Carlos? Baka naman may mga nakatagong butas yan na hindi natin alam. Untag ni Doña Carmen habang hinihimas ang kanyang mga mamahaling hiyas sa leeg. Humalakhak si Carlos, isang tunog na puno ng pagkamapagmataas. Ma'am, ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito. Si Amelia ay tagasulat lang ng mga ideya ko. Ngayong wala na siya, wala nang makakahadlang sa akin para kunin ang lahat ng kredito. Bukas na buwas, pipirmahan na natin ang pinakamalaking investment deal sa kasaysayan ng Rivera Group. Magiging bilyonaryo tayo sa sarili nating mga pangalan. Ang talino mo talaga, babe. Masayang singit ni Luciana habang yumayakap sa braso ni Carlos. Buti na lang at tinapon mo na ang pabigat na babaeng yun. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay mapupunta na sa atin at sa magiging baby natin. Habang nagdiriwang ang tatlo sa kanilang ninakaw na tagumpay, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang gumulantang sa kanila. Naniga si Carlos nang makita ang figura na nakatayo sa pintuan ng kanyang opisina. Si Amelia. Ngunit hindi ito ang Amelia na basang-basa at lupaypay kagabi. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay suot ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng espada na handang humiwa ng kaluluwa. Anong ginagawa mo rito, Amelia? Wala ka ng karapatang tumapak sa gusaling ito. Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang asong nanggagalaiti. Hindi kumibo si Amelia. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa mesa ni Carlos. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang regular na tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang oras. Nandito lang ako para kunin ang kwintas ng aking ina na naiwan ko sa kwarto. Pagkatapos noon, hindi niyo na muling makikita ang anino ko. Kwintas? Iyong lumang ginto na yon? Baka naibenta na ng mga katulong. Tawa ni Luciana. Umalis ka na, Amelia. Mahiya ka naman sa sarili mo. Namamalimos ka ba ng alahas ngayon? Tumingin si Amelia kay Luciana, isang tinging puno ng matinding awa na mas masakit pa sa isang sampal. Ang alahas ay nalilinis, Luciana, pero ang dumi ng pagkatao, kahit anong ginto ang isuot mo, hinding-hindi mo maitatago. Abat, susugod sana si Doña Carmen ngunit pinigilan siya ni Carlos.
Ibigay niyo na sa kanya ang kwintas na yan at paalisin na siya. Bulyaw ni Carlos. Amelia, huwag mo nang subukang bumalik pa. Sa sandaling mapirmahan ko ang kontratang ito, gamit ang planong nasa mesa ko, magiging abo na lang ang lahat ng alaala mo sa kumpanyang ito. Kinuha ni Amelia ang kwintas mula sa isang maliit na kahon na inihagis ni Carlos sa mesa. Isinuot niya ito at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Isang maliit, misteryoso, at nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi naintindihan ni Carlos. Sana ay maging matagumpay ang pagpirma mo bukas, Carlos. Pabulong na sabi ni Amelia. Gamitin mong mabuti ang planong iyan. Siguraduhin mong nabasa mo ang bawat letra, pati na ang mga hindi nakasulat. Nang makaalis si Amelia, naiwang naguguluhan si Carlos, ngunit dahil sa labis na kumpiyansa, mabilis niyang iwinaksi ang kaba sa kanyang dibdib. Nababaliw na siya sa hirap, pabayaan niyo siya. Paglabas ng gusali, sumakay si Amelia sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa kanya sa gilid ng kalsada. Sa loob ay nakaupo si Gabriel. Pinagmamasdan siya ng may malalim na paghanga. Nagawa mo na ba? Tanong ni Gabriel. Oo. Sagot ni Amelia habang binubuksan ang kanyang laptop. Ang planong ninakaw ni Carlos ay may isang logic bomb. Sa sandaling gamitin niya ang algorithm na yon para sa merger bukas, unti-unting magkakaroon ng error ang kanilang financial projection. Magmumukhang kumikita ang kumpanya sa simula, pero sa loob ng ilang linggo, lalamunin nito ang lahat ng kanilang asset. Isang matamis na lason, komento ni Gabriel. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng imperyong akala nila ay kanila? Huminga ng malalim si Amelia. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-execute ng huling command sa kanyang system. Hindi ko lang sila papabagsakin, Gabriel. Ipapakita ko sa kanila na ang corona na ninakaw nila ay gawa lamang sa buhangin at ang hangin na wawasak dito ay ako. Sa kabilang dako, sa loob ng isang marangyang restaurant, masayang nilagdaan ni Carlos ang ₱1,000,000 kontrata sa harap ng mga investors. Ang tunog ng pluma sa papel ay tila musika sa kanyang mga pandinig. Hindi niya alam, ang bawat kurba ng kanyang pirma ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang karera. Ang bitag ay nakalatag na, ang lason ay dahan-dahan ng dumadaloy, at ang reyna na kanilang minaliit ay nagsisimula na sa kanyang unang hakbang ng pagbawi. Huwag kang haharang-harang dito, miss. Hindi ito lugar para sa mga katulad mong naghahanap ng trabahong pang-janitress. Doon ang recruitment sa likod ng gusali. Ang boses ng gwardiya sa lobby ng pinaka-eksklusibong gusali sa Makati ay puno ng pangungutya. Tiningnan niya si Amelia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang simpleng puting blusa na bahagyang kupas na, ang kanyang pantalon na hindi tatak itayo, at ang kanyang sapatos na halatang marami ng nilakbay. Para sa mga taong sanay sa mga designer suits at mamahaling pabango na dumadaan sa lobby na yon, si Amelia ay isang dumi na hindi dapat naroon. Hindi kumibo si Amelia. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang likod ay hindi bumaluktot sa kabila ng mapanuring mga mata ng mga tao sa paligid. Nararamdaman niya ang mga bulungan ng mga empleyadong naglalakad patungo sa elevator, ang kanilang mga mapanghusgang tingin na tila ba isa siyang ligaw na pusa sa isang palasyo. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang uri ng kapayapaan na hindi kayang tulasin ng kahit na anong panlalait. May appointment ako kay Mr. Gabriel Velasquez. Ang boses ni Amelia ay mahinahon, ngunit may awtoridad na ikinagulat ng gwardiya. Kay Sir Gabriel, nagpapatawa ka ba? Ang chairman ay hindi nakikipag-usap sa kahit na sino lang, lalo na sa, siya ang panauhin ko. May problema ba tayo rito? Isang boses na tila malamig na bakal ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Biglang natahimik ang lahat. Ang gwardiya ay tila naging estatwa nang makita ang isang lalaking matangkad na naglalakad patungo sa kanila.
Ang kanyang presensya ay sapat na upang mapatigil ang takbo ng oras sa silid na iyon. Si Gabriel Velasquez, ang tinaguriang agila ng Makati dahil sa kanyang talas sa negosyo at ang kanyang pagiging mailap sa publiko. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Amelia. Sa harap ng lahat, yumuko siya ng bahagya bilang tanda ng pagpipitagan. Isang kilos na hindi niya kailanman ginawa sa kahit na sinong negosyante o politiko. Madam R, ang tawag niya kay Amelia, isang pangalan na naging sanhi ng bulungan sa paligid. Patawarin mo ang aking mga tauhan sa kanilang kawalan ng galang. Maraming salamat sa pagdating. Inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay upang alalayan si Amelia patungo sa pribadong elevator ng chairman. Habang nagsasara ang pinto ng elevator, nakita ni Amelia ang mukha ng gwardiya na tila nakakita ng multo. Doon niya naramdaman ang unang hagod ng hustisya, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita kung sino talaga siya. Pagdating sa penthouse, bumungad ang isang malawak na opisina na gawa sa salamin. Mula rito, makikita ang buong skyline ng Manila, ang mga gusali, na tila mga laruan sa ilalim ng kanilang mga paa. Ipinaghila ni Gabriel ng upuan si Amelia bago siya tumungo sa isang maliit na bar para maghanda ng inumin. Kape? Tanong ni Gabriel. Alam kong mas gusto mo ang itim na kape kaysa sa kahit na anong matamis na inumin. Nagulat si Amelia. Paano mo nalaman? Matagal na kitang pinagmamasdan, Amelia. Sagot ni Gabriel habang inilalapag ang tasa sa harap nito. Sinadya niyang hindi idampi ang kanyang mga daliri sa kamay ni Amelia. Isang maliit na detalye ng paggalang sa kanyang personal na espasyo na nagdulot ng kakaibang init sa puso ng babae. Hindi bilang asawa ni Carlos, kundi bilang ang utak na nagpapagalaw sa mga numerong hindi maintindihan ng karamihan. Alam ko na ikaw ang mastermind AR noon pa man. Huminga ng malalim si Amelia. Ang amoy ng sariwang kape ay tila nagpapakalma sa kanyang mga nerves. Bakit mo ako tinutulungan, Gabriel? Hindi ka kilala sa pagiging maawain sa iyong mga kalaban. Hindi ito awa, Amelia. Ito ay investment. Diretsong sabi ni Gabriel habang nakatingin sa kanyang mga mata. Gusto kong maging supreme partner ka ng aking kumpanya. Ibigay mo sa akin ang talino mo at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para makuha ang katarungang nararapat sa iyo. Ang mga taong katulad ni Carlos ay hindi nararapat sa rurok. Nararapat silang itapon pabalik sa putik na kanilang pinanggalingan. Nanatiling tahimik si Amelia. Pinagmamasdan ng liwanag ng araw na tumatama sa mga salamin ng gusali. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang hindi siya isang anino lang. Naramdaman niyang may nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Tumayo si Gabriel at lumapit sa isang malaking screen sa pader. Pinindot niya ang ilang command at lumabas ang isang live data graph ng Rivera Group. Ang mga linya na dati ay kulay berde at pataas ay nagsisimula ng kumulot at maging kulay pula. Tingnan mo ito, turo ni Gabriel. Dahil sa logic bomb na iniwan mo, nagsisimula ng magkaroon ng kaba ang mga investors. Bumagsak na ng 3% ang kumpanya ni Carlos sa loob lamang ng 1 oras matapos siyang pumirma. Tumingin si Gabriel kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang uri ng pangakong hinding-hindi siya nito bibitawan. Handa ka na ba, Amelia? Kailan natin puputulin ang hininga ng kanilang imperyo? Tinitigan ni Amelia ang pulang linya sa graph. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay hindi na sumisigaw sa sakit. Sa halip, ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig at kalkuladong plano ng isang babaeng wala nang balak pang lumingon sa nakaraan. Ngayon na, Gabriel, sagot ni Amelia. Simulan na natin ang wakas nila. Uminom pa kayo mga mare. Huwag ninyong tipirin ang alak dahil ang tagumpay ng aking anak ay tagumpay nating lahat. Ang pamilya Rivera ay hindi lang basta nagbabalik
Tayo na ang namumuno sa rurok ng tagumpay. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom ng isang mamahaling hotel. Ang tunog ng kanyang halakhak ay tila isang mapang-inis na musika na humahalo sa kislap ng mga naglalakihang chandelier sa kisame. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na puno ng kumikinang na mga bato, habang ang kanyang leeg ay halos hindi na makita dahil sa kapal ng mga hiyas na kanyang ipinagmamalaki. Sa tabi niya, si Luciana ay tila isang reyna na nakaupo sa trono, hawak ang isang baso ng mamahaling champagne habang hinihimas ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng pagbubuntis. Napakaswerte mo talaga sa anak mo, Carmen. At itong si Luciana, napakaganda at napakasigla. Hindi katulad nung dati na parang laging may dalang ulap sa bahay niyo. Komento ng isang kaibigang socialite na sinundan ng tawanan ng iba pang mga panauhin. Sa isang madilim at eksklusibong VIP balcony sa itaas na palapag, tahimik na pinagmamasdan ni Amelia ang tagpong iyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang mga tao sa ibaba ay tila mga langgam na nag-aagawan sa isang matamis na pain. Wala siyang nararamdamang galit, wala ring inggit. Ang tanging nananatili sa kanyang puso ay ang isang malamig na uri ng pag-unawa. Ang kasakiman ay laging nagbubulag sa tao bago sila tuluyang mahulog sa bangin. Gusto mo bang umalis na tayo? Ang bulong ni Gabriel sa kanyang likuran. Ramdam ni Amelia ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang balikat, isang presensya na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahan. Hindi pa, sagot ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Carlos na kasalukuyang nakikipagkamay sa mga politiko sa ibaba. Gusto ko silang makitang masaya. Gusto ko silang makitang nasa itaas. Dahil mas masakit ang bagsak kapag galing ka sa ulap. Inabot ni Gabriel ang isang tablet at ipinakita ito kay Amelia. Ang lahat ay nakahanda na. Isang pindot mo lang, Amelia. At ang 20% ng pondo na nagpapatakbo sa party na yan ay maglalaho na parang bula. Tumingin si Amelia sa screen. Ang kanyang pangalan bilang AR ay nakatatak sa bawat transaction protocol. Sa loob ng 10 taon, siya ang naglagay ng bawat sentimo sa bulsa ni Carlos. Ngayong gabi, siya naman ang kukuha nito. Execute! Maikling utos ni Amelia. Kasabay ng kanyang pagbigkas, ang mga digital na numero sa screen ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Sa ibaba, sa gitna ng sayawan at tawanan, dahan-dahang lumabas si Luciana sa hardin ng hotel. Hindi alam ni Carlos, ang kanyang minamahal na kasintahan ay mabilis na naglakad patungo sa isang madilim na sulok kung saan may naghihintay na isang lalaki. Ang kanilang pag-uusap ay mabilis at puno ng kaba, ngunit ang pagkakaabot ng isang makapal na sobre ay hindi nakatakas sa paningin ng imbestigador ni Gabriel na kanina pa nakabuntot. May mga lihim na mas nakakamatay kaysa sa lason, Amelia, sabi ni Gabriel habang dahan-dahang inaalalayan si Amelia sa kanyang baywang. Nararamdaman ni Amelia ang proteksyon sa bisig ng lalaki, isang damdamin na tinatawag nilang kilig, ngunit may kasamang malalim na respeto. Hindi siya nito tinatrato bilang isang biktima, kundi bilang isang katuwang. At ang lihim ni Luciana, ang magiging huling pako sa kabaong ni Carlos. Biglang tumigil ang musika sa ballroom. Ang masayang kapaligiran ay napalitan ng katahimikan nang makita ng lahat si Carlos na biglang napahawak sa kanyang ulo habang tinititigan ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha na kanina ay mapulaa dahil sa alak ay biglang naging kasing puti ng papel. Carlos, anong problema, anak? Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi nakasagot si Carlos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mensahe mula sa kanyang head broker. Ang pinakamalaking investment bank na katuwang nila ay biglang naglabas ng immediate withdrawal notice. Hindi lang basta barya ang nawala. Ang pundasyon ng kumpanya ay unti-unti nang nayayanig sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi maari. Paanong nalaman nila?
Bulong ni Carlos sa sarili, ang kanyang mga mata ay paikot-ikot na tila isang hayop na nakulong sa bitag. Mula sa balcony, tinitigan ni Amelia ang pagkataranta ng lalaking dati niyang minahal. Itinaas niya ang kanyang baso ng tubig, tila nag-aalay ng isang toast sa hangin. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang kagandahang hindi na nababalot ng sakit, kundi ng isang panibagong lakas. "Cheers, Carlos," pabulong na sabi ni Amelia. "Ang laso na ibinigay mo sa akin, ibinabalik ko lang sa iyo ng may kasamang interes." Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang bagay ang nakakuha ng atensyon ni Amelia. Isang estrangherong lalaki ang pumasok sa ballroom, hindi tinitingnan ang gulo ni Carlos, kundi diretsong nakatingin sa taas, diretso sa kinaroroonan ni Amelia at Gabriel. "Anong ibig ninyong sabihin na hindi nyo ma-access ang source code? Binabayaran ko kayo ng malaki para maging pinakamagaling na IT team sa bansa. Pero simpleng error lang, hindi nyo maayos." Ang sigaw ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa buong floor ng kanyang executive office. Ang tunog ng mga papel na marahas niyang inihagis sa mesa ay tila mga pakpak ng ibon na nagkakagulo sa loob ng silid. Ang kanyang mga tauhan ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanilang amo na ngayon ay tila isang bulkang sasabog na. Ang pawis sa noo ni Carlos ay malamig at ang kanyang kurbata ay maluwag na at gusot. Isang malaking kaibahan sa kanyang laging maayos na hitsura. "Sir, may mga encryption po ang master plan na hindi namin kayang basahin. Para po itong isang buhay na organismo na nagbabago sa tuwing sinusubukan naming pasukin. Ang tanging nakakaalam ng key nito ay ang gumawa nito." Paliwanag ng head programmer sa nanginginig na boses. Ang gumawa nito, si Amelia. Napaupo si Carlos sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang sentido. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman niya ang unti-unting paghina ng kanyang kontrol. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya, ang imperyong akala niya ay dahil sa kanyang galing, ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Naalala niya kung paano niya tinawag na walang silbi si Amelia. Naalala niya kung paano niya ito itinaboy na parang basura. Pero ngayon, ang basurang iyon ang tanging nakakaalam kung paano isasailalim sa kontrol ang apoy na tumutupok sa kanyang kumpanya. Sa desperasyon, kinuha ni Carlos ang kanyang cellphone. Mabilis niyang hinanap ang pangalan ni Amelia sa kanyang contacts. Sa loob ng 10 taon, ang pangalang iyon ay laging naroon, handang sumagot sa bawat tawag niya, handang tumulong sa bawat problema niya. Ngunit nang pindutin niya ang call, ang tanging narinig niya ay ang malamig at mekanikal na boses ng operator. "The number you have dialed is out of service. Please try again later." Ang tunog ng operator ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Wala na si Amelia. At kasabay ng pagkawala nito ay ang pagkawala rin ng lahat ng katiyakan sa kanyang buhay. Samantala, sa loob ng boardroom ni Gabriel, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng gulo sa opisina ni Carlos. Ang silid ay puno ng katahimikan at focus. Nakatayo si Amelia sa harap ng isang malaking monitor. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Sa paligid niya, ang mga senior executives ni Gabriel ay nakikinig ng may malalim na paghanga habang ipinapaliwanag niya ang isang bagong diskarte sa pamumuhunan na mas matalino at mas matatag kaysa sa kahit na anong nakita nila noon. Ang mahalaga ay hindi ang dami ng pondo, kundi ang integridad ng bawat transaksyon. Ang boses ni Amelia ay buo at puno ng kumpiyansa. Kapag ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan, kahit gaano pa kataas ang gusali, kusa itong babagsak. Matapos ang meeting, naiwan sina Gabriel at Amelia sa silid. Ang hapon ay unti-unti nang nagiging dapit hapon at ang kulay kahel na liwanag ng araw ay tumatama sa mukha ni Amelia. Nagbibigay dito ng isang uri ng ningning na hindi pa nakikita ni Gabriel noon.
Napakahusay mo, Amelia, sabi ni Gabriel sa isang malambot na tono. Lumapit siya at marahang inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ni Amelia. Hindi ito isang kilos ng pag-angkin, kundi isang tahimik na paraan ng pagsasabi na, nandito lang ako. Unti-unti mo nang binabawi ang iyong korona. Napatingin si Amelia sa kamay ni Gabriel bago tumingin sa mga mata nito. Minsan, kailangan mo munang mawala ang lahat bago mo mapagtanto kung ano ang talagang mahalaga. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Gabriel. Noong walang naniniwala sa akin, ikaw lang ang naroon. Hinding-hindi ako magdududa sa iyo, sagot ni Gabriel. Dahil sa pagod, hindi napansin ni Amelia na unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga talukap. Nakaupo siya sa sofa at bago pa man niya malaman, ang kanyang diwa ay dahan-dahan nang nilalamon ng antok. Dahan-dahan at puno ng pag-iingat, kinuha ni Gabriel ang isang malambot na kumot mula sa cabinet at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ni Amelia. Ang bawat kilos niya ay puno ng debosyon, tila ba isa itong mamahaling alahas na ayaw niyang mabasag. Nanatili siyang nakatayo doon, pinagmamasdan ang mapayapang mukha ng babaeng dumaan sa matinding unos ngunit nananatiling matatag. Bago umalis, bumalik si Amelia sa kanyang computer at nagpadala ng isang huling email sa main server ng Rivera Group. Ang email ay walang laman, kundi isang digital na simbolo, ang titik AR na nagliliyab sa pula. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatanggap si Carlos ng isang formal na liham mula sa kanilang pinakamalaking foreign backer. Ang tunog ng pagkapunit ng sobre ay tila isang babala. Nang basahin ni Carlos ang sulat, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat. We are issuing a 72 oras na ultimatum. All funds will be withdrawn immediately unless we have a face-to-face meeting with your chief strategist, the one known as AR. Failure to produce AR will result in the total liquidation of our assets in your company. Nabitawan ni Carlos ang sulat. Ang pawis sa kanyang palad ay nagdulot ng pagkabasa ng papel. 72 oras, 3 araw. Kung hindi niya mahahanap si Amelia at hindi niya ito mapapabalik, ang lahat ng pinaghirapan niya ay magiging abo. Ngunit paano niya mahahanap ang isang babaeng siya mismo ang nagtaboy sa kadiliman? Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Doña Carmen Rivera. Ang asawa ko ay isa sa mga haligi ng negosyo sa bansang ito at ang anak ko ang CEO ng Rivera Group. Paanong sasabihin niyo sa akin na hindi ko mawi-withdraw ang sarili kong pera? Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang VIP lounge ng bangko. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling pulseras na nagkakampugan habang iwinagayway niya ang kanyang mga kamay ay tila isang babala sa mga empleyadong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan, ay nagsisimula nang mamula sa galit at kaba. Pasensya na po, madam, pero ang account na ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng security freeze dahil sa mga hindi maipaliwanag na malalaking transaksyon mula sa kumpanya. Utos po ito ng aming central office. Magalang ngunit matigas na paliwanag ng bank manager. Ang tinutukoy ng manager ay ang passbook na ninakaw ni Doña Carmen kay Amelia, ang perang pampagamot sana ng ama nito. Hindi alam ng matanda na sa tulong ni Gabriel, ang lahat ng bank accounts na may kinalaman sa pamilya Rivera ay inilagay sa mahigpit na pagbabantay. Ang perang akala niya ay kanya na, ay naging tila isang mailap na anino na hindi niya mahawakan. Sa desperasyon, mabilis na umuwi si Doña Carmen sa mansyon. Nadatnan niya si Carlos na nakatulala sa harap ng maraming bote ng alak sa loob ng library. Ang amoy ng alak at usok ay tila lason na bumabalot sa buong silid. Carlos, anak, kailangan mo akong tulungan. Ang mga accounts ko sa bangko, hindi ko makuha ang pera. At iyong mga utang ko sa kasino, tumatawag na sila, Carlos. Binibigyan lang nila ako ng 2 araw. Sigaw ni Doña Carmen habang niyayanig ang balikat ng anak. Marahas na itinulak ni Carlos ang kamay ng kanyang ina.
Ang tunog ng baso na bumagsak sa sahig at nabasag ay tila hudyat ng pagkaputol ng kanilang ugnayan. Pera? Pera na naman, ma'am? Wala na tayong pera. Ang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang dahil wala si Amelia para ayusin ang mga gulo ko. Huwag mo akong dagdagan ng problema sa mga bisyo mo. Anong sinabi mo? Sinisigawan mo ako dahil sa babaeng iyon. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagdala sa'yo sa rurok na ito. Ang boses ni Doña Carmen ay gumaralgal, hindi makapaniwala sa pagbabago ng anak. Umalis ka na, ma'am. Maghanap ka ng paraan kung paano mo babayaran ang mga utang mo. Bulyaw ni Carlos bago muling uminom ng diretso mula sa bote. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon ng mga Rivera, si Amelia ay tahimik na nakaupo sa loob ng isang high-end cafe kasama si Gabriel. Hawak niya ang isang dokumento na nagpapatunay na binili na ng isang dummy corporation, ang Phoenix Holdings, ang lahat ng utang ni Doña Carmen mula sa iba't ibang casino at credit sharks. Bakit mo ginagawa ito, Amelia? Tanong ni Gabriel habang pinagmamasdan ang malamig na ekspresyon ng babae. Maari mo naman silang hayaang mabulok sa utang ng kusa dahil gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng tahanan sa gitna ng maraming tao, sagot ni Amelia. Gusto kong maranasan ni Doña Carmen ang ipahiya sa harap ng mga taong kinatatakutan niyang husgahan siya. Kinabukasan, nagdaos si Doña Carmen ng isang maliit na tea party sa kanyang hardin. Ito ang huling paraan niya para ipakita sa kanyang mga amiga na maayos pa rin ang lahat kahit na ang totoo ay wala na siyang pambayad sa kuryente ng mansyon. Ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa porselana ay tila musika sa pandinig ng mga matatandang socialite na mahilig sa chismis. Alam niyo ba? Ang aking Carlos ay abala sa ₱1 billion proyekto ngayon. Pagmamayabang ni Doña Carmen habang pilit nang ngumingiti. Kaya medyo tahimik ang kumpanya dahil sa laki ng hindi natapos ni Doña Carmen ang kanyang salita nang biglang bumukas ang malaking gate ng mansyon. Isang grupo ng mga kalalakihan na suot ang itim na Amerikana ang pumasok ng walang pasintabi. Ang kanilang mga muka ay seryoso at malamig, bit-bit ang mga legal na dokumento at mga stickers na may nakasulat na foreclosed. Sino kayo? Anong karapatan ninyong pumasok dito? Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay pumiyok sa kaba. Kami ay mula sa Phoenix Holdings, Madam. Ang lahat ng kagamitan sa loob at labas ng mansyong ito, pati na ang mismong lupa, ay kinuha na bilang kabayaran sa iyong mga hindi nabayarang utang. Paliwanag ng leader ng grupo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa hardin. Ang mga kaibigan ni Doña Carmen ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya at pagkagulat. Sa tindi ng hiya at panginginig ng kanyang mga kamay, hindi sinasadyang nabitawan ni Doña Carmen ang kanyang tasa ng mainit na tsaa. Ang mainit na likido ay tumapon sa kanyang napakamahal na gown. Dahan-dahang kumalat ang mantsa na tila isang simbolo ng kanyang nadungisang reputasyon. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na niya maitago. Hindi maaari. Sandali lang. Carlos, tulungan mo ako. Hagulgol ni Doña Carmen habang nakikita niyang isa-isang nilalagyan ng seized sticker ang kanyang mga paboritong antigong florera at painting. Mula sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan. Bahagyang ibinaba ni Amelia ang bintana ng kotse. Tinitigan niya ang kanyang dating biyenan na ngayon ay umiiyak sa gitna ng hardin. Napapaligiran ng mga kaibigang imbes na tumulong ay abala sa pagkuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Walang naramdamang tuwa si Amelia. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na paghinga, ang paglaya mula sa mga kadena ng panlalait na dinanas niya sa loob ng 10 taon. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Gabriel habang tinitingnan ang profile ni Amelia sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang babaeng nagnakaw ng asawa ko, sagot ni Amelia. Panahon na para malaman ni Carlos
kung anong uri ng regalo ang dala ng kanyang bagong reyna. Sa loob ng isang maliit at tago na klinika sa labas ng lungsod, ang amoy ng luma at maalkohol na hangin ay tila nanunuot sa bawat hininga ni Luciana. Nakaupo siya sa harap ng isang doktor na balisa ang mga mata, habang ang tunog ng pag-ikot ng electric fan sa kisame ay tila isang babala na hindi niya pinapansin. Inilapag ni Luciana ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Isang sobreng naglalaman ng perang hiningi niya kay Carlos para sa vitamins ng kanilang magiging anak. Siguraduhin mo lang, Doc, nalalabas sa ultrasound report na ito na 3 buwan na ang bata. Kailangan kong manatili sa mansyong yon hanggang sa makuha ko ang gusto ko. Ang boses ni Luciana ay matigas at walang bahid ng pagsisisi. Madam, malaking panganib ito sa lisensya ko. Paano kung magpa-second opinion si Mr. Rivera sa ibang ospital? Tanong ng doktor habang mabilis na itinatago ang sobre sa ilalim ng kanyang drawer. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Luciana. Masyadong abala si Carlos sa paglubog ng kanyang kumpanya para magduda pa sa akin. Ang kailangan lang niya ay ang pag-asang may magpapatuloy ng kanyang pangalan. Gawin mo na ang trabaho mo. Pag-uwi niya sa mansyon, nadatnan ni Luciana si Carlos na balisa at pabalik-balik sa paglalakad sa sala. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila nagpapakita ng bigat ng problemang dinadala ng lalaki. Nang makita si Luciana, bahagyang lumambot ang kanyang muka, ngunit may bakas pa rin ng pagdududa. Luciana, kailangan nating pumunta sa Makati Medical Center bukas. Gusto kong makasiguro na maayos ang lahat, lalo na't sunod-sunod ang kamalasan sa pamilya natin ngayon, sabi ni Carlos habang hinahawakan ang mga kamay ng kasintahan. Biglang nanlamig si Luciana, ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang kaba sa likod ng isang masamang tingin. Marahas niyang binawi ang kanyang kamay at nagsimulang magpakawala ng mga luha, isang sining ng pag-arte na matagal na niyang ginagamit upang paikutin si Carlos. Ganyan na ba ang tingin mo sa akin, Carlos? Pagkatapos ng lahat ng panlalait na tinanggap ko mula sa asawa mo at sa nanay mo, pagdududahan mo pa ang anak natin? Napaka-insulto nito para sa isang ina. Kung ayaw mo sa amin, sasabihin mo lang, aalis kami ng bata. Ang boses ni Luciana ay puno ng drama at puot. Isang paraan ng pag-gaslight na agad namang nagpaatras kay Carlos. Hindi sa ganoon, babe. Sorry. Masyado lang akong stress. Sige na, huwag ka nang umiyak. Naniniwala ako sa'yo. Pagsuko ni Carlos habang niyayakap ang babae, hindi alam na sa likod ng kanyang balikat, ang mga mata ni Luciana ay puno ng tagumpay at kawalang galang. Samantala, sa tahimik na library ng opisina ni Gabriel, pinapanood ni Amelia ang isang video mula sa kanyang computer. Ito ay isang kuha mula sa dashcam ng sasakyan ni Luciana, kung saan kitang-kita ang pakikipagtagpo nito sa isang lalaki, ang mismong driver ni Carlos. Ang bawat haplos at halik na ipinakita sa video ay sapat na upang mawasak ang anumang natitirang tiwala na mayroon si Carlos sa mundo. Nakuha na natin ang lahat ng ebidensya, Amelia, sabi ni Gabriel. Nakatayo siya sa likuran ni Amelia. Pinagmamasdan ang babaeng unti-unti nang nagiging mas matatag sa bawat araw. Ang bata ay hindi kay Carlos at ang babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan ay ang mismong ahas na tutuklaw sa kanya sa huli. Huminga ng malalim si Amelia. Dahan-dahang isinira ang kanyang laptop. Masyadong masakit ang katotohanan, Gabriel. Pero kailangan itong malaman ni Carlos sa paraang hinding-hindi niya malilimutan. Napansin ni Gabriel ang ilang hibla ng buhok ni Amelia na nakaharang sa kanyang mukha. Sa isang napakabagal at punong-puno ng pag-iingat na kilos, iniangat ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa balat ni Amelia. Iniipit ang buhok nito sa likod ng kanyang tainga. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat pintig ng puso ni Amelia ay tila naririnig sa katahimikan ng silid. Tapos na ang paghihirap mo, Amelia, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa kaluluwa ng babae.
Mula ngayon, ako ang magiging proteksyon mo laban sa lahat ng dumi ng mundo. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amelia. Isang nangiting may kasamang bagong pag-asa. Salamat, Gabriel. Kinuha ni Amelia ang isang brown envelope na naglalaman ng mga litrato at medical records. Wala itong nakasulat na pangalan ng nagpadala. Sa tulong ng tauhan ni Gabriel, ang envelope na yon ay dinala sa opisina ni Carlos nang walang kahit na anong ingay. Kinabukasan, habang sinusubukan ni Carlos na ayusin ang mga papeles para sa kanyang kumpanya, napansin niya ang envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang babala na ayaw niyang pakinggan. Nang ilabas niya ang mga laman nito, ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Bumungad sa kanya ang isang malinaw na larawan ni Luciana na nakikipaghalikan sa kanyang sariling driver sa loob ng sasakyan. Kasunod nito ay ang tunay na medical report na nagpapatunay na hindi ito buntis at kung buntis man, hindi si Carlos ang ama. Ang galit na namuo sa dibdib ni Carlos ay tila isang apoy na biglang binuhusan ng gasolina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng puot at hiya. Ang bawat sakripisyo niya para sa babaeng ito, ang pagtatapon niya kay Amelia, ang lahat ng yon ay nauwi sa isang napakalaking katatawanan. Luciana! Ang sigaw ni Carlos ay umaling-aungaw sa buong gusali. Isang sigaw na puno ng pagkawasak ng isang lalaking nalaman na ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang napakalaking kasinungalingan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging kasing bigat ng bakal nang pumasok si Carlos sa sala. Hawak ang mga litratong nagpapatunay ng kataksilan ni Luciana. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang bumabagsak na imperyo. Nadatnan niya si Luciana na komportable pang nakaupo sa sofa, naglalagay ng mamahaling cream sa kanyang mga binti habang nanonood ng telebisyon. Isang imahe ng kaginhawaan na binuo mula sa mga kasinungalingan. Nang walang sabi-sabi, inihagis ni Carlos ang mga litrato sa harap ng babae. Ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa sahig, tila mga patay na dahon ng isang nasirang pangarap. Ano ito, Luciana? Ipaliwanag mo sa akin kung paano naging vitamins ang pakikipaghalikan mo sa mismong driver ko. Ang boses ni Carlos ay tila ungol ng isang sugatang hayop, gumaralgal sa tindi ng puot. Nanlaki ang mga mata ni Luciana. Sandali siyang natigilan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ngunit imbes na humingi ng tawad, bigla siyang tumayo at nagpakita ng isang nangiting puno ng lason. Oh, nalaman mo na pala? Akala ko ay aabutin ka pa ng 9 na buwan bago mo mapagtanto na hindi ka na pwedeng magkaanak, Carlos. Isang malakas na sampal ang muntik nang dumapo sa mukha ni Luciana, ngunit mabilis nitong nahawakan ang kamay ni Carlos. Huwag mo akong susubukan, Carlos. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Alam nating dalawa na baon ka na sa utang. Ang kumpanya mo ay parang isang barkong lumulubog at wala akong balak na sumama sa'yo sa ilalim ng dagat. Palamunin ka lang. Binigay ko ang lahat sa'yo. Itinapon ko si Amelia para sa'yo. Sigaw ni Carlos, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng pagsisisi. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Tawa ni Luciana, isang tawang pununo ng pangungutya. Itinapon mo ang ginto para sa isang katulad ko na alam mong kislap lang ang dala. Wala kang kwentang lalaki, Carlos. Hindi mo man lang kayang protektahan ang sarili mong kumpanya kung wala ang asawa mo. Biglang pumasok si Doña Carmen sa silid, gulo-gulo ang buhok at tila nawawala na rin sa sarili dahil sa mga utang na naniningil sa kanya. Anong nangyayari rito? Luciana, ikaw na babae ka. Ikaw ang nagdala ng malas sa pamilyang ito. Layas, umalis ka sa pamamahay ko. Pamamahay mo. Doña Carmen, gising, wala na kayong bahay. Sigaw ni Luciana habang mabilis na tumatakbo paakyat sa kwarto. Sa loob ng ilang minuto, narinig ang marahas na pagbubukas ng mga drawer at ang kalansing ng mga alahas na isinisiliid niya sa kanyang bag. Pababa ng hagdan, bit-bit ni Luciana ang lahat ng mahahalagang bagay
na maaari niyang nakawin. Iyan ay sa akin. Ibalik mo ang mga alahas ko. Sigaw ni Doña Carmen habang sinusubukang pigilan si Luciana. Ngunit itinulak siya ng babae, kaya napaupo ang matanda sa sahig. Humahagulgol sa hiya at sakit. Umalis si Luciana. Nang walang lumingon, iniwan ang pinto ng mansyon na nakabukas at hinahayaan ang malamig na hangin na pumasok. Nanatiling nakatayo si Carlos sa gitna ng sala, napapaligiran ng katahimikan at ng mga litrato ng kanyang pagkatalo. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya ang katotohanan. Wala siyang kaibigan, wala siyang pamilya, at wala siyang kumpanya. Ang tanging naroon ay ang anino ng isang lalaking naging biktima ng sarili niyang kahangalan. Dahan-dahang lumapit si Carlos sa bintana at tiningnan ang labas. Isang itim na motor ang huminto sa harap ng kanilang gate at nag-iwan ng isang formal na dokumento. Nang kunin ito ni Carlos, ang kanyang mga kamay ay halos hindi na makahawak ng maayos sa papel. Notice of foreclosure. Ang mansyong ito ay kukunin na ng bangko sa loob ng 48 oras. Nabitawan ni Carlos ang dokumento. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Hindi dahil sa pangungulila kay Amelia, kundi dahil sa matinding pagkawasak ng kanyang ego. Ang kanyang palasyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at wala na siyang matatatakbuhan. Sa huling pagkakataon, naisip niya ang tanging taong maaaring makapagligtas sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang sekretarya ng kumpanya ni Gabriel Velasquez. Ang kumpanyang alam niyang may hawak ng kanyang mga utang. "Hello, gusto ko sanang humiling ng isang meeting." Ang boses ni Carlos ay tila isang basag na batingaw, puno ng pagmamakaawa. "Sabihin niyo kay Mr. Velasquez, handa na akong ibigay ang lahat. Iligtas lang ang kumpanya ko. Gusto kong makausap ang kanilang strategist." Sa kabilang linya, ang sekretarya ay tumingin kay Amelia na kasalukuyang nakikinig sa speakerphone. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amelia habang dahan-dahang itinatama ang kanyang postura. "Sabihin mo sa kanya," bulong ni Amelia sa sekretarya. "Ang meeting ay gaganapin bukas ng 10:00 ng umaga at ang chairman mismo, si AR, ang kakausap sa kanya." Pinindot ni Amelia ang end call. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila hudyat ng huling paghaharap na magaganap. "Siguraduhin niyo lang na handa ang lahat ng papeles dahil hindi ako pumarito para mag-aksaya ng oras. Ang Rivera Group ay kailangan ng agarang pondo at alam kong hindi palalampasin ni Mr. Velasquez ang pagkakataong maging katuwang ang pinakamalaking kumpanya sa industriya." Ang boses ni Carlos ay puno pa rin ng hangin habang naglalakad siya sa loob ng grand boardroom ng Velasquez Tower. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, napilit niyang itinatago sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang kurbata at itaas ang kanyang noo. Ang amoy ng alak na pilit itinatago ng matapang na pabango ay bahagyang nanunuot sa hangin. Isang anino ng kanyang unti-unting paghina. Nadatnan niya si Gabriel na nakatayo sa tapat ng malaking bintana, nakatingin sa malayo. Lumapit si Carlos nang may pilit na ngiti. Ang kanyang boses ay naging tila isang mapanlinlang na kumpas. "Gabriel, my friend, salamat sa pagkakataong ito. Alam kong nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan noon, pero sa negosyo walang personalan. Di ba? Handa akong ibigay ang kontrol sa ilang subsidiary ko, basta't makuha natin ang bailout ngayong araw." Dahan-dahang lumingon si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Walang bakas ng emosyon o pagkilala sa pagkakaibigan na binabanggit ni Carlos. "Masyado kang maraming sinasabi, Carlos, pero mali ka ng inaasahan. Hindi ako ang magdedesisyon kung karapat-dapat bang isalba ang kumpanya mo. Hindi ako ang chairman ng proyektong ito." "Ano? Kung hindi ikaw, sino? Ikaw ang may-ari ng gusaling ito?" Gulat na tanong ni Carlos. Ang kanyang kaba ay nagsisimulang lumabas sa kanyang boses.
Ang desisyon ay nasa kamay ng aming chief strategist, ang taong binuo ang bawat sulok ng algorithm na ginagamit mo ngayon. Sagot ni Gabriel habang tumitingin sa malaking pinto sa dulo ng silid. Nandyan na siya. Ang dahan-dahang pag-ungol ng mabigat na pinto ay bumasag sa nakakabinging katahimikan ng boardroom. Ang bawat tunog ng sapatos sa makintab na marmol ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit. Pumasok ang isang babae. Suot ang isang napakagandang puting sastre na nag-uumapaw sa kapangyarihan at kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang uri ng ningning na tila galing sa isang reynang nagbabalik mula sa digmaan. Nanigas si Carlos. Ang kanyang panga ay tila nawalan ng lakas at ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat. Amelia? Hindi kumibo si Amelia. Hindi man lang siya kumurap habang tinititigan ang lalaking nagtaboy sa kanya sa ulan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng mahabang mesa. Ang bawat galaw niya ay puno ng awtoridad na hindi kailanman nakita ni Carlos sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Anong kalokohan ito? Gabriel, bakit nandito ang basura kong asawa? Huwag mong sabihing nagpapaloko ka sa babaeng ito. Sigaw ni Carlos, pilit na ibinabalik ang kanyang kayabangan upang itago ang kanyang matinding takot. Tumingin si Amelia kay Carlos, isang malamig at matalim na tingin na tila ba ay nakatingin siya sa isang hindi mahalagang insekto. Umupo siya sa upuan ng chairman, ang gitna ng lahat ng kapangyarihan sa silid na yon. Ang basurang tinutukoy mo, Carlos, ang mismong nagtayo ng bawat pader ng imperyong kasalukuyang gumuho sa iyong mga kamay. Ang boses ni Amelia ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang latay ng bakal. Ako si AR, ang utak na minaliit mo, ang puso na dinurog mo, at ang mastermind na ngayon ay may hawak ng iyong kapalaran. Hindi maaari. Ikaw, isang hamak na housewife lang ang alam mo. Imposible ito! Sigaw ni Carlos habang sumusugod sa harap ng mesa, ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 security guard. 10 taon, Carlos. 10 taon kong itinago ang aking pagkakakilanlan para lang mapangalagaan ang iyong ego. Pero sapat na ang 10 taon ng pagiging martir. Pagpapatuloy ni Amelia habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang wedding ring. Marahan niya itong hinugot mula sa kanyang daliri, isang kilos na puno ng pait at kalayaan, at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng ginto sa matigas na ibabaw ay tila huling hininga ng kanilang pagsasama. Amelia, baby, please, pag-usapan natin ito. Biglang nagbago ang tono ni Carlos. Lumuhod siya sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa pagmamakaawa. Nagkamali ako. Alam ko yon. Niloko lang ako ni Luciana. Ikaw pa rin ang mahal ko. Para sa pamilya natin, para sa lahat ng pinagsamahan natin. Iligtas mo ang Rivera Group. Hindi ko kayang mawala ang lahat. Pamilya? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Amelia. Binanggit mo ang pamilya matapos mong nakawin ng pera para sa operasyon ng tatay ko. Binanggit mo ang pag-ibig matapos mo akong itaboy sa gitna ng bagyo dahil sa isang pekeng anak. Inilapit ni Amelia ang kanyang mukha kay Carlos, sapat na upang maramdaman ng lalaki ang lamig ng kanyang presensya. Ang bailout request mo? Rejected? Ang Rivera Group? Iulat ko ito sa stock exchange para sa massive fraud bukas ng umaga. Wala ka ng kumpanya, Carlos. Wala ka na ring bahay. At higit sa lahat, wala ka ng Amelia na magliligtas sa iyo. Pakiusap, Amelia. Huwag! Garalgal na sigaw ni Carlos habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha sa malamig na sahig. Ang mga kamay ay halos magasgas sa kakakapit sa semento sa matinding desperasyon. Tumayo si Amelia nang walang anumang emosyon sa mukha, ni hindi man lang nilingon ng lalaking nakalugmok sa kanyang paanan. Bahagya siyang yumuko at nagbitaw ng mahihinang salita, ngunit sapat upang tumimo na parang sumpa. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Carlos? Hindi ako ang sumira sa'yo.
Ikaw mismo ang tuluyang nagwasak sa sarili mo noong gabing pinili mong isara ang pinto sa harap ko. Tumalikod si Amelia at naglakad patungo sa pinto. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay unti-unting humina habang naiwang mag-isa si Carlos sa gitna ng malawak at malamig na boardroom, yakap ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ang tunog ng marahas na pagkaladkad ng sapatos sa makintab na sahig ng lobby ay bumasag sa katahimikan ng gusali. Ang mga security guard ng Velasquez Tower na may malalapad na balikat at seryosong mukha ay walang awing hinihila si Carlos patungo sa labasan. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakasuklay ay nakabuhaghag sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay namumula sa pinaghalong luha at pait. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Carlos Rivera. Ang kanyang sigaw ay puno ng desperasyon, ngunit tila ba isa itong boses na nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Pinanood siya ng mga empleyado at ng mga tao sa lobby. May mga kumuha ng cellphone upang videohan ang kanyang kahiyahiyang paglabas. Walang sino man ang nagpakita ng awa. Sa mundong kanyang ginagalawan, ang isang haring nawalan ng korona ay isa na lamang nakakaawang katatawanan. Nang marating nila ang labas, itinulak siya ng mga gwardiya sa semento. Ang mismong semento kung saan niya itinapon si Amelia. Ilang linggo lang ang nakakalipas. Kasabay ng kanyang pagbagsak, sumabog ang mga balita sa telebisyon at sa social media. Ang mga headline ay nagliliyab sa pula. Rivera Group, tuluyan ng bangkarote. CEO Carlos Rivera, nahaharap sa patong-patong na kaso ng fraud. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo sa loob lamang ng isang umaga. Habang nagkakagulo ang mundo sa labas, si Amelia ay nasa isang napakatahimik na bahagi ng lungsod. Sa hardin ng isang pribadong rehabilitation center, ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa mga luntiang dahon at mga bulaklak na nagsisimula ng mamukadkad. Ang amoy ng sariwang damo at ang huni ng mga ibon ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang kanyang ama. Nakatayo ito ng matuwid, dahan-dahang naglalakad sa tulong ng isang nurse. Ang kulay sa mga pisngi nito ay nagbabalik na at ang mga mata nito ay may taglay na ningning na matagal nang nawala dahil sa sakit. Tay! Tawag ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at pagmamahal. Lumingon ang matanda at nang makita ang anak, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Amelia, anak, tignan mo, nakakalakad na ako nang walang masyadong tulong. Lumapit si Amelia at niyakap ang kanyang ama. Sa bawat tibok ng puso ng matanda, naramdaman ni Amelia ang katuparan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi na dinanas niya sa mga kamay ni Carlos at Doña Carmen ay tila naglaho na parang bula. Ito ang tunay na tagumpay, hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang kaligtasan at kalusugan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Mabuti po yan, Tay. Hinding-hindi na po kita pababayaan, bulong ni Amelia habang hinahaplos ang likod ng kanyang ama. Naglakad si Amelia patungo sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno. Huminga siya ng malalim, isang malalim at mahabang paghinga na tila ba inilalabas niya ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon. Ang hangin ay hindi na tila nakakasuffocate. Ito ay malamig, sariwa at puno ng pag-asa. Nadama niya ang tunay na kalayaan, ang mga kadena ng pagiging martir, ang takot na hindi siya sapat, at ang sakit ng pagtataksil ay tuluyan ng napigtas. Nang magpaalam na siya sa kanyang ama upang asikasuhin ang ilang huling papeles ng kumpanya, naglakad si Amelia patungo sa kanyang nakaparadang sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa tuyong dahon
ay tila isang maayos na martsa ng tagumpay. Ngunit habang hinahawakan niya ang hawakan ng pinto ng kotse, may isang biglang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang figura ang biglang sumulpot mula sa likod ng isang malaking puno. Ang hitsura nito ay nakakapanghilakbot. Ang buhok ay tila pugad ng ibon. Ang damit na dati ay mamahalin ay punit-punit na at puno ng putik. At ang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa dumi at mga tuyong luha. Amelia. Ang boses nito ay tila isang gasgas na batingaw, pabulong at nanginginig. Nagulat si Amelia, ngunit hindi siya umatras. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, si Doña Carmen. Ang dati ay mapagmataas na reyna ng mga Rivera ay kasalukuyang gumagapang sa putikan patungo sa kanyang paanan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga diamante, ay kasalukuyang nakakuyom sa dumi ng lupa habang humahagulgol siya na parang isang bata. Amelia, anak, parang awa mo na. Bigyan mo ako kahit konting barya lang. Gutom na ako, anak. Kinuha nila ang lahat sa amin. Wala na kaming matirhan. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay sinasabayan ng matinding paghikbi. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa semento habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Amelia. Nakatayo lang si Amelia doon, pinagmamasdan ang kanyang dating biyenan sa gitna ng matinding kahihiyan nito. Ang hangin ay biglang lumamig at ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa kanyang mukha. Isang paalala ng gabi kung kailan siya ang nasa posisyong yon. Tinitigan ni Amelia ang matandang babaeng nakaluhod sa putikan sa harap niya. Ang mga patak ng ulan ay unti-unti nang lumalakas. Dahan-dahang binabasa ang kanyang buhok at ang suot niyang mamahaling Amerikana, ngunit hindi siya gumagalaw. Sa kanyang isipan, tila bumalik ang gabi kung kailan siya ang nasa posisyong yon. Basang-basa, walang pera, at itinaboy na parang isang maruming basahan ng mismong babaeng ito. Amelia, nakikiusap ako. Kahit pangkain lang, hindi na ako kumakain simula kahapon. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang gasgas na plaka, puno ng panginginig at matinding pagmamakaawa. Walang naramdamang galit si Amelia. Wala ring tuwa sa kanyang dibdib habang nakikita ang paghihirap ng kanyang dating biyenan. Ang tanging naroon ay ang isang matinding pakiramdam ng kapayapaan at isang uri ng awa na mas masakit pa kaysa sa puot. Ang puot ay nangangailangan ng atensyon, ngunit ang awa ay tanda na ang isang tao ay wala na talagang puwang sa iyong buhay. Dito tayo dinala ng iyong kasakiman, madam, mahinahong sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin. Ang perang ninakaw mo para sa tatay ko, ang mga panlalait na itinapon mo sa akin, lahat ng iyon ay bumalik na sa iyo. Dahan-dahang binuksan ni Amelia ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang ilang piraso ng barya at ilang daang piso at dahan-dahang inilapag ito sa semento. Malapit sa nanginginig na mga kamay ni Doña Carmen, hindi niya ito iniabot ng diretso. Inilapag niya ito sa paraang ginagawa ng mga tao sa mga namamalimos sa kalsada. Iyan ay sapat na para sa hapunan niyo ngayong gabi, sabi ni Amelia bago tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Amelia! Huwag mo akong iwan, Amelia! Ang sigaw ni Doña Carmen ay unti-unting lumabo habang dahan-dahang itinataas ni Amelia ang bintana ng kanyang kotse. Ang tunog ng pagsasara ng bintana ay tila huling pinto na nagsara para sa nakaraan ni Amelia. Habang umaandar ang sasakyan, nakita niya sa side mirror si Doña Carmen na pilit na pinupulot ang mga barya sa putikan, umiiyak at nakikipag-agawan sa basang lupa. Samantala, sa isang madilim at mabahong eskinita sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Carlos sa isang sirang crate ng kahoy. Hawak niya ang isang bote ng muranggin. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at nakatingin lamang sa mga basura sa kanyang harap. Ang lalaking dati ay kumakain sa mga 5-star hotels,
ay kasalukuyang nakikipag-unahan sa mga pusa sa eskinita para sa natirang pagkain. Kinakausap niya ang kanyang sarili. Inuulit-ulit ang mga pangalan ng mga investors at ang mga numerong dati ay hawak niya. Tila isang baliw na nawalan ng malay sa realidad. Pagdating sa opisina, nadatnan ni Amelia si Gabriel na nakatayo sa tapat ng kanyang mesa. Sa harap nito ay ang huling set ng mga dokumento na nagpapatunay na ang pangalang Rivera Group ay formal nang tinanggal sa listahan ng mga korporasyon sa bansa. Ang lahat ng kanilang assets ay tuluyan ng nalusaw at naisama sa Phoenix Holdings. Tapos na ang lahat, Amelia. Ang boses ni Gabriel ay puno ng init at paghanga. Lumapit siya at inilapag ang isang maliit na pelus na kahon sa ibabaw ng mesa. Ang kumpanyang pinaghirapan mo ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Wala ng Carlos, wala ng Carmen. Ang tanging natitira ay ang tagumpay mo. Tinitigan ni Amelia ang papeles bago tiningnan si Gabriel. Salamat, Gabriel. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo. Huwag mong pasalamatan ang isang bagay na ikaw mismo ang nagtrabaho, sagot ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero may isa pa akong gustong hingin. Inabot ni Gabriel ang imbitasyon na kasama ng maliit na kahon. Isang pribadong hapunan. Walang kumpanya, walang trabaho, walang nakaraan. Tayo lang dalawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Amelia ang isang uri ng kaba na hindi dulot ng takot. Ito ay isang kaba na nagbibigay ng kulay sa kanyang mga pisngi. Isang pintig ng puso na nagsasabing handa na siyang muling magtiwala. Ang ningning sa mga mata ni Gabriel ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Handa na ba ang Madam IR para sa isang bagong simula? Tanong ni Gabriel nang may tipid na ngiti. Huminga ng malalim si Amelia. Dahan-dahang kinuha ang maliit na kahon mula sa mesa. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang napakagandang kwintas na may pendant na hugis sa gila. Ngunit sa gitna nito ay may isang maliit na diamante na tila isang bituin sa madilim na langit. Kailan ang hapunan? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ang gabi ay tila isang telon ng pelus na napalamutian ng libu-libong bituin. Sa tuktok ng isang pribadong balcony na nakaharap sa nagniningning na mga ilaw ng lungsod ng Makati, ang hangin ay banayad at may dalang halimuyak ng mga bulaklak ng jasmine. Ang ingay ng mga sasakyan sa ibaba ay tila naging isang malayo at mahinang musika, habang ang liwanag ng mga kandila sa ibabaw ng mesa ay dahan-dahang sumasayaw, nagbibigay ng mainit na kulay sa mukha ni Amelia. Nakatitig si Amelia sa baso ng alak, pinagmamasdan ang pag-ikot ng pulang likido sa loob nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nakakaramdam ng kaba o takot na baka may mali siyang masabi o magawa. Walang asawang susumbat sa kanya. Walang biyenang manglalait sa kanyang bawat galaw. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng sarili niyang pagkatao. Ang ganda mo ngayong gabi, Amelia, hindi dahil sa damit mo, kundi dahil sa liwanag na nanggagaling sa iyong mga mata. Ang boses ni Gabriel ay mababa at puno ng katapatan. Napatingin si Amelia kay Gabriel. Ang lalaki ay nakaupo sa kanyang harap. Suot ang isang simpleng asul na polo na bahagyang nakatupi ang mga manggas. Walang bahid ng kayabangan sa kanyang mukha. Tanging ang isang malalim na paghanga na tila ba ang babaeng nasa harap niya ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. I've always admired you, Amelia. Noon pa man, kahit noong nakatago ka pa sa anino ni Carlos, pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa tingin ni Amelia. Nakikita ko ang bawat sakripisyo mo, ang bawat gabing nagpuyat ka para sa mga proyektong kinuha lang niya ang kredito. I always knew you were the real force behind the throne. I was just waiting for the day that you would finally realize your own worth.
Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Amelia. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapagaling sa mga sugat na iniwan ng 10 taon ng panliliit. Dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang kanyang malaking kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito biglang hinawakan. Sa halip, inilapit lamang niya ito, naghihintay ng pahintulot. Nang ilapit ni Amelia ang kanyang kamay at hayaang bumalot ang mga daliri ni Gabriel sa kanyang palad, tila may isang kuryente ng kapayapaan ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang init ng balat ni Gabriel ay tila isang pangako ng proteksyon. Ang bawat haplos ng hinlalaki nito sa likod ng kanyang kamay ay nagparamdam sa kanya na siya ay pinahahalagahan, hindi bilang isang tool sa negosyo, kundi bilang isang babae. 10 years, Gabriel, pabulong na sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. 10 years akong naniwala na wala akong kwenta kung wala siya. I thought I was lucky na kinuha niya ako mula sa hirap, kaya tiniis ko ang lahat. I felt like I owed them my life. You never owed them anything, Amelia. It was they who owed you everything. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa tabi ni Amelia. Doon sa gitna ng malamig na hangin at liwanag ng buwan, ang mga pader na binuo ni Amelia sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi mula sa sakit. Ang mga ito ay mga perlas ng laya, ang huling hininga ng kanyang pagiging martir. Hindi siya iniwan ni Gabriel. Sa halip, marahan nitong kinuha ang kanyang mga pisngi at gamit ang kanyang mga hinlalaki. Dahan-dahang pinahid ang bawat patak ng luha ni Amelia. Isang napakabagal at punong-puno ng pagpipitagan na kilos. Pagkatapos, dahan-dahang yumuko si Gabriel at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Amelia. Ang halik na yon sa noo ay tila isang sagradong panata. Ito ay hindi halik ng pagnanasa, kundi halik ng paggalang at pangangalaga. Ipinikit ni Amelia ang kanyang mga mata. Isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel habang nararamdaman ang malakas at regular na tibok ng puso nito. Sa bisig ni Gabriel, nahanap niya ang kanlungan na matagal na niyang hinahanap, isang lugar kung saan maaari siyang maging mahina nang hindi hinuhusgahan at maging malakas nang hindi kinatatakutan. You're safe now, Amelia. Hinding-hindi ka na muling mag-iisa, bulong ni Gabriel sa kanyang buhok. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto, ninanamnam ang katahimikan at ang init ng isa't isa. Ngunit sa gitna ng kanilang mapayapang sandali, ang mahinang pag-vibrate ng cellphone ni Amelia sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang humiwalay si Amelia sa yakap ni Gabriel at kinuha ang telepono. Isang text message mula sa isang unknown number ang bumungad sa kanya. Pagkabukas niya ng mensahe, ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Kung hindi ka magiging akin, hindi ka rin magiging kanya. Nakikita kita. Kasunod nito ay isang larawan na kinuha sa loob mismo ng restaurant. Isang kuha ni na Amelia at Gabriel habang magkayakap sa balcony. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay biglang napalitan ng isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang likuran. Lumingon si Amelia sa paligid, sa madidilim na sulok ng mga katabing gusali. Ngunit tanging ang mga anino ng gabi ang sumagot sa kanya. Hayop ka, Amelia. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Kasalanan mo kung bakit ako naging ganito. Ang sigaw na yon ay tila isang pagyanig ng lupa sa gitna ng katahimikan ng parking lot kinabukasan. Kakalabas pa lamang ni Amelia sa lobby ng kumpanya nang biglang sumulpot mula sa likod ng isang malaking poste si Carlos. Ang kanyang hitsura ay tila isang anino ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay lubog at nandidilat sa galit. Ang kanyang balat ay madungis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit, ngunit matalim na patalim. Napatigil si Amelia. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib.
Ngunit sa halip na tumakbo o sumigaw, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Tinitigan niya si Carlos ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay tila ba nakatingin lamang siya sa isang piraso ng basurang itinapon ng hangin sa kanyang harapan. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, Amelia. Ang pangalan ko, ang posisyon ko. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang kumpanya ko. Pinahirapan mo ang nanay ko. Ang boses ni Carlos ay gumaralgal, puno ng pait at kawalan ng katinuan. Humakbang siya nang dahan-dahan palapit. Ang patalim ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko sinira ang buhay mo, Carlos. Ang sarili mong kasakiman at kahangalan ang pumatay sa iyo. Ang boses ni Amelia ay malamig at matatag, tila isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit na anong unos. 10 taon akong naging tapat. 10 taon kong itinayo ang bawat pangarap mo habang dinudurog mo ang sa akin. At noong gabing itinapon mo ako sa ulan, doon mo pinirmahan ang sarili mong hatol. Tumahimik ka! Papatayin kita! Sigaw ni Carlos habang sumusugod, ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na hakbang ang humarang sa pagitan nila. Biglang dumating si Gabriel kasama ang mga security guard ng gusali. Mabilis na hinawakan ni Gabriel ang braso ni Amelia upang hilahin ito sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit at proteksyon. Susugod sana ang mga guards upang bugbugin si Carlos, ngunit itinaas ni Amelia ang kanyang kamay upang patigilin sila. Sandali lang. Ang utos ni Amelia ay may awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Dahan-dahan siyang humakbang mula sa likuran ni Gabriel at hinarap muli si Carlos. Hayaan niyo siyang makita ang katotohanan. Tiningnan ni Amelia si Carlos na ngayon ay napaliligiran na ng mga guwardiya, nanginginig at umiiyak sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan. Tignan mo ang sarili mo, Carlos. Dati kang CEO, dati kang hinahangaan. Ngayon, isa ka na lang kriminal na nagtatago sa dilim. Hindi ako ang kumuha ng lahat sa iyo. Ikinulong mo ang sarili mo sa isang bilangguan ng sarili mong mga kasinungalingan. At ngayon, wala nang Amelia na magbubukas ng pinto para sa iyo. Nabitawan ni Carlos ang patalim. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, humahagulgol ng parang isang bata sa gitna ng kalsada. Wala nang galit sa mga mata ni Amelia, tanging ang isang malalim at huling paghinga ng paglaya. Sa di kalayuan, narinig ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga pader ng mga gusali. Lumapit ang mga awtoridad at dahan-dahang pinusasan si Carlos, hindi lamang dahil sa tangkang pananakit, kundi dahil sa warrant of arrest para sa malawakang financial fraud at falsification of documents na isinampa ni Amelia at Gabriel. Habang isinasakay si Carlos sa loob ng police car, tumingin siya sa huling pagkakataon kay Amelia. Ngunit hindi na siya tinitingnan ng babae. Si Amelia ay nakatalikod na. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Gabriel na tila ba ang nakaraan ay isa na lamang malayong panaginip na unti-unting naglalaho. Tapos na ang lahat, Amelia. Wala nang anino susunod sa'yo. Bulong ni Gabriel habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Huminga ng malalim si Amelia. Tinitingnan ang malawak na skyline ng lungsod. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat. Nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsadang dati ay puno ng dilim. Ang bawat hakbang niya palayo sa police car ay tila isang hakbang patungo sa isang bagong buhay. Isang buhay kung saan siya na ang reyna ng sarili niyang tadhana. Halika na, Gabriel, sabi ni Amelia nang may matamis na ngiti. Marami pa tayong dapat gawin para sa ating bagong simula. Sabay silang naglakad patungo sa sikat ng araw, iniwan ang lahat ng pait at sakit ng kahapon sa likuran ng mga rehas ng hustisya. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik mula sa nakaraan.
Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na kasing lupit ng dati. Ito ay may kasamang banayad na simoy ng hangin na nagdadala ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin ng mansyon ni Amelia. Isang mansyong itinayo niya hindi mula sa yaman ng ibang tao, kundi mula sa sarili niyang pawis at talino. Mula sa malawak na bintana ng kanyang opisina sa bahay, pinanood ni Amelia ang kanyang ama. Ang matanda ay masayang naglalakad sa damuhan kasama ang isang gintong retriever na asong bigay ni Gabriel noong nakaraang kaarawan nito. Ang tunog ng tawa ng kanyang ama ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Amelia sa buong buhay niya. Wala na ang mga tubo, wala na ang amoy ng ospital. Ang tanging naroon ay ang kalusugan at ang kapayapaang matagal nilang ipinagkait sa kanilang sarili. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpalingon kay Amelia. Pumasok ang kanyang sekretarya. Bitbit ang isang kopya ng isang tanyag na magazine kung saan si Amelia ang nasa cover bilang Business Icon of the Year. Madam, may huling tanong po ang reporter mula sa interview niyo kahapon na hindi niyo pa nasasagot, sabi ng sekretarya. Tinatanong po nila, matapos ang lahat ng ginawa ni Carlos at Doña Carmen, napatawad niyo na po ba sila? Napatigil si Amelia. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, ang isang babaeng hindi na nababalot ng lungkot, kundi ng isang uri ng ningning na nagmumula sa loob. Inalala niya si Carlos na kasalukuyan pa ring nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng kulungan, at si Doña Carmen na nabalitaan niyang nasa isang charity institution, namumuhay ng tahimik at malayo sa marangyang mundong dati nitong ipinagmamalaki. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko, mahinahong sagot ni Amelia. Pinatawad ko na ang nakaraan upang palayain ang aking puso mula sa kadena ng puot. Pero ang hindi ko kailanman gagawin ay ang kalimutan ang leksyon. Pinatawad ko sila dahil hindi na sila mahalaga sa buhay ko. Wala na silang kapangyarihan na saktan ako. Nang umalis ang sekretarya, naramdaman ni Amelia ang isang pares ng malalakas na braso na dahan-dahang pumaligid sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang pamilyar na tahanan na laging naghihintay sa kanya. Isinandal ni Amelia ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, nilalanghap ang pamilyar at nakakalitong bango ng lalaki. Iniisip mo na naman ba sila? Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at lambing. Hindi na, ngiti ni Amelia. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko simula noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Amelia at idinampi ang isang matamis na halik sa kanyang mga daliri. Ang ulan na yon ang naghugas sa lumang ikaw, Amelia, upang isilang ang isang reynang mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas malayang magmahal. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Sa tingin ni Gabriel, nakita ni Amelia ang lahat ng kailangan niyang malaman. Hindi siya kailangan ni Gabriel para punan ng isang pagkukulang. Minahal siya nito dahil sa kung sino siya. Sa wakas, nahanap niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa palakpak ng mundo o sa yaman ng isang imperyo, kundi sa lakas na kanyang binuo mula sa sarili niyang pagkawasak. Ang kanyang halaga ay hindi kailanman nanggaling sa pangalan ng isang lalaki. Ang kanyang korona ay hindi kailanman ninakaw. Ito ay naroon na, sa loob niya noon pa man, naghihintay lamang na kilalanin niya habang sabay silang naglalakad pababa upang salubungin ang kanyang ama sa hardin. Alam ni Amelia na ang bukang liwayway na ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata. Ito ang simula ng isang buhay na puno ng katotohanan, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na magtatago sa anino.